dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, si Catherine Bernardo, ngayon nagsiselebrate na ng Pasko, kapatid na Gabriel, di ba? Meron ng Christmas tree sa likod po ng kanyang brother Gabriel. Buong pamilya nila, no? Ito, kasi mga kapatid, meron pa silang isang aklat na binasa, kapatid na Gabriel, para sabihin na yung Christmas tree daw ay galing sa mga pagano. Ito, panoorin natin. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan, ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya usong-uso yung Christmas tree pagka dumarating yung tinatawag na Pasko o Christmas, kapatid na Bobby. Ang totoo, pati sa mga nanagsuri, mga kaibigan at mga sumusubaybay, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Bobby? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang tree worship of pagans, kapatid na Michael. At ito'y tinatalunton sa matandang Roma at Ehipto. Sa makatwid, mga mahal na taga-subaybay, hindi lamang ang petsa ng tinatawag ngayong Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga gawain at bagay na may kaugnayan dito ay mula rin sa mga pagano. Ayan, so napanood po natin, kapatid na Gabriel, ang mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. At kung mapapansin natin sa kanilang video, kapatid na Gabriel, ay binasa nila itong aklat, na ito yung Collier Encyclopedia, nakita nyo sa screen, mga kapatid, ay may binabanggit daw na, ayan, na yung Christmas tree daw ay nanggaling sa ancient Rome and Egypt na paganong pagsasamba daw doon sa puno. Ayan, so yan ang kanilang pahayag, kapatid na Gabriel. Kahapon, binuko natin na kanyang binasa ay yung isang aklat na talagang naninira sa Katoliko. Pero ito naman, Brother Gabriel, ay isang standard reference. Collier Encyclopedia. Nandun pala sa Collier Encyclopedia. O reaction mo, Brother Gabriel, dito sa kanilang ginawang ito? Well, ang aking reaction na naman dyan is may fishy kagad yan, automatic, no? Fishy kagad yung paggamit nila ng na yan. Kasi ang possible yan is, dalawa lang naman It's either may pinutol sila na dyan sa may parte ng article na yan, or binigyan nila ng sub-interpretation. Binasa man ng buo, pero binigyan ng sub-interpretation. Ayun, so yun ang iyong suspetsa, kapatid na Gabriel. Para lang kasi manira sila sa Iglesia Katolika, alam na natin, they tend to fabricate lies, Brother Gabriel, at kukuha sila ng isang referensya. Ang ending, it's either putol-putol, out of context, kapatid na Gabriel, o di naman kaya, iniiba ang sentido ng sinasabi. Di ba, Brother Gabriel? Ganun sila. O ngayon, kapatid na Gabriel, ang ating tatalakayin ngayon, ano po ba ang katotohanan tungkol po sa kanilang binasang referensya? Na ang sabi dito, some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt. Yan ang kanilang kinote. At kung mapapansin, meron namang, siyempre, alam niyo na, may dot. Ayan, nakita nyo sa screen, kapatid na Gabriel. Diba? So, yan ang matindi dyan. Yan ang referensya ginamit. Ngayon, titignan natin, kapatid na Gabriel, kung ano ba ang totoo tungkol dito, kapatid na Gabriel. Titignan natin, ang gagawin natin ay babasahin natin yung aklat. Yung, ayan, nakikita nyo sa screen, yung Collier Encyclopedia, kapatid na Gabriel. Babasahin natin yung 1965 edition. Ito, i-flash lang natin sa screen yung nasa page 404, kapatid na Gabriel. Volume 6 ito, no? So, ito, ipapakita lang natin. Ayan, so yan yung page. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. Ayan, so yung kanilang kinuha, kapatid na Gabriel, ay ito yon. Ayan, nakikita ninyo, yung underline. Some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt.
Pero hindi nila binasa yung sa taas, kapatid na Gabriel. Yan bang sabi sa taas? Pakibasa nga, kapatid na Gabriel. Opo. The custom of trimming and lighting a Christmas tree probably had its origin in the medieval German mystery plays when a tree, the paradise bone or yung tree of paradise, was used to symbolize the Garden of Eden. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Yan din yung natutunan natin kahapon, yung katotohanan tungkol sa Christmas tree. Nagsimula po yan sa isang German play, kapatid na Gabriel. O di ba? Ayan na naman tayo. Hindi na naman nila binasa yan, kapatid na Gabriel. O ngayon, Brother Gabriel, dito po sa ating binasa kanina, nalaman natin na pinutol nila, kapatid na Gabriel, yung referensya, kapatid na Gabriel, di nila binasa yung sa taas. Ayun. O ika nga ng isang referensya, kapatid na Gabriel, pakibasa mula ito sa Britannica.com. Pakibasa yan, kapatid na Gabriel. Opo, the modern Christmas tree, though originated in Western Germany, the main prop of a popular medieval play about Adam and Eve was a paradise tree. Ayan pala. A fir tree hung with apples that represented the Garden of Eden. The Germans set up a paradise tree in their homes on December 24, the religious feast, day of Adam and Eve. Ayan pala ka, Bulunok, napakaliwanag yan. O yan pala ang history na hindi binasa ni Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez. Bobby kapatid na Fernandez. Gabriel. O, diba? At mapapatunayan natin yan. Marami pong accounts. Pero yung hanapin yan sa social media, sa internet. Ay, marami. So, halimbawa, itong si Prince Albert at si Queen Victoria noong 1848 ay naglagay ng Christmas tree, kapatid na Gabriel. Pero, kagaya na sinabi ko kahapon, sa kahapon ng episode, mga kababayan, yung Christmas tree ay talagang nangyari mula sa Germany, sa ilalim po ng isang Protestant reformer. Basahin nga natin itong nakalap natin sa wikipedia.org. Makibasa, kapatid na Gabriel. Opo, sabi dito, modern Christmas trees originated during the Renaissance in early modern Germany. O yan, modern Germany na. Its 16th century origins are sometimes associated with Protestant Christian reformer Martin Luther, who is said to have first added light candles to an evergreen tree. Yan. Ayan, ibig sabihin, itong pagkaroon ng Christmas tree, hindi ba lang galing sa Iglesia Katolika? Galing po yan sa mga Protestante, kapatid na Gabriel. Kahit sabihan man nila tayo na ang paggamit ng Christmas tree ay pagano, hindi naman tayo matatamaan. Kasi yung unang gumamit, Protestante. Yung mga Protestante pala yung siniraan masyado ng mga ministro ni Manalo, kapatid na Gabriel. Yan ang lalabas. Opo, nakagaya din nilang Protestante. Oo, na hindi nila inaamin na sila'y Protestante. Yan ang masaklap. Yun ang masaklap, di ba? Oo, yan. Ngayon, ito, magpapatunay, kapatid na Gabriel, sa mga account po sa kasaysayan, si Martin Luther talaga, yung isa sa mga nagsimula ng Christmas tree, kapatid na Gabriel. Ayan, nakikita nyo sa screen, yung kanyang ginawa, ito po base sa isang aklat Protestante, mga kapatid. Ayan, nakikita niyo po, mga kababayan. Yan po yung ginawa niyang Christmas tree. Kasama po niya yan, yung mga family members niya sa kaniyang bahay. Meron silang Christmas tree, kapatid na Gabriel. Di ba? Opo, di ba? So, ibig sabihin, yung modern Christmas tree, yung kasalukuyang Christmas tree na meron tayong mga Katoliko, galing po yun sa Protestant German play, kapatid na Gabriel. Doon pala nagsimula yun ayon sa kasaysayan. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng mga ministro na, panoorin natin ulit yung kanilang sabi. Ang Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan, ay pangkaraniwan din sa paganong Roma at paganong Ehipto. Kaya usong-uso yung Christmas tree pagka dumarating yung tinatawag na Pasko o Christmas, kapatid na Bobby. Ang totoo, pati sa mga nagsuri, mga kaibigan at mga sumusubaybay, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na Bobby? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Ehipto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang tree worship of pagans, kapatid na Michael. Ayan. So, yan po yung kanilang propaganda, kapatid na Gabriel.
At napatunayan natin na yung kanilang mga sinasabi yan ay isang uri ng propaganda. Kasi, siyempre, INC kasi, incomplete, mga kababayan, hindi nila binasa. Ulitin niyo po. Yun. Hindi nila binasa ito, kapatid na Gabriel, nakikita nyo sa screen, ano? O yan lang yung binasa, pero yung sa taas, yung masaklap, kasi sa taas, hindi nila yan binasa. Ayun. Yun. Diba? Isang uri ng pagsisinungaling yan, kapatid na Gabriel. Naku naman. Yun nga eh. Yun nga, Kaburnok eh. Para bang, kung magsalita ba sila, Kaburnok, parang napaka-definite, di ba? Eh kung tutuusin, Kaburnok, yung sinight nilang praise or sentence, nakalagay lang naman doon, some authorities. Di ba, Kaburnok? Pwede po ba maano ulit yung sa screen? Makikisuyo lang po. Di ba yung sinight nila, Kaburnok? Some authorities lang eh. Pero yung binasa natin, Kaburnok, walang nakalagay na some. So, ibig sabihin, lahat ng may otoridad, kino-consider nila na yun talaga yung nangyari sa history. Kaburnok. Yung the custom of dreaming, di ba? Yung unang sentence na binasa natin, yan talaga yung nangyari sa history. Pero dito sa binasa nila, na some authorities consider, malamang sa malamang, Kaburnok, merong pagtatalo dyan. Di ba? Hindi, kaya mali yung ginagawa din nung dalawang ministro ni Ginoong Manalo na napaka-definite nila magsalita as if na lahat ng authorities or yun talaga yung nangyari sa history, some nga yung nakalagay. Di meron pa dyang, alam niyo yung Kaburnok, hindi siya definite or baka may pagtatalo pa yung mga authorities dyan. So, dyan tayo mag-ingat po, mga kapatid kong Katoliko. Kahit po ba Tagalogin nila yan eh. Di ba? Ano naman ngayon kung Tagalogin nila yung referensya, ganun pa rin naman po yung mensahe. Not unless, kapag naniwala kayo doon po sa mga ministro ni Manalo na talagang matinding mangkalikot no? Magkalikot ng referensya at mangloko ng tao para lang maiangat yung kanilang stand. Kaya naku po, for me, ano na yan, down na kaagad yan, down na. Oo, ayan. So, huling-huli na naman, kapatid na Gabriel, ang kanilang pagsisinungaling. Brother Gabriel, ayon ba sa Yes. Biblia, ano? Yung pagsisinungaling bang iyan ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, nagugustuhan ba yan ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 16, kapatid na Gabriel. Basahin natin. Ito po ang nakasulat. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Tuloy sa 17. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang tugo. Ayan, klarong-klaro. Ayaw pala ng Diyos yun, kinasusuklaman pala ng Diyos, kapatid na Gabriel. Yung mga sinungaling na dila, gumagawa ng propaganda, kapatid na Gabriel. Kagaya ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon, kapatid na Gabriel, bula po, kapatid na Gabriel, sa mga kasinungalingan ito, syempre, gumagawa yan ng hate sa isang tao, kapatid na Gabriel, kasi gagawa ka ng kasinungalingan, papagalitin mo yung ibang tao, kagaya ng mga Katoliko na masaya namang nagdiriwang ng Pasko, gumagamit ng Christmas tree, ikaw, gagawa ka ng kasinungalingan para siraan lang ang kanyang mga aktibidad. Ayon ba sa Biblia? Ano ba ito, mga kababayan? Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 4. Ang talata ay 20, kapatid na Gabriel. Pakibasa. Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos, at napopoot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, mula dito sa ating binasa, lumalabas, double dead pa lang mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam mo ba, Brother Gabriel, kung bakit? Bakit po? Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.